meron na siyang I am offended. So baka Welcome doon to magsimula Mobile yung Legends. timings for AP Bren. At sisimulan na nga natin ang unang laban ngayong araw. Kahit na malamig at maulan ng panahon, panigurado yung magiging mainit ang bakbakan, especially ng ating mid lane duo na pinoint out na natin kanina sa usapan natin kung saan gaano ka-crucial nga ba ang roamer at mid lane na nakikita natin dito. Aga Fox coming in from AP Bren. Okay, napa-revitalize kami dito si Brusco. Makukuha naman nila yung kanilang kagustuhan. Level 2 ang parehas na mid and Roman. Sakit nung mga pag-ikot dito na X-Nova. Pero kailangan nang umatras kagad. Dito lumamang yung early game ng AP Bren dahil dun sa pwede silang makipag-exchange ng blow by blow sa lineup ng Onyx Philippines. Considering na nakakalit sila, level 2 is so good na kahit pa mapoke ka ng Louie, you can just second skill out, mag-heal ka, then in return may first skill ka ulit together with Aqua, yung buhat niya. So dun lumalabas yung power spike ng AP Bren. Kaso nga lang, pag nagkakaroon na ng matinding team fight, dun sila medyo malulugi sa Gatot Kacha. And that is gonna be the debut pick nga para kay James Punks with this Eason Shin. Mukhang sabi niya nasa mga huling araw pa muna ng regular season bago ko gagamitin itong alas na to. At dito natin makikita kung kaya nga ba niyang paganahin kasi mas sanay tayong makita siyang gumamit ng mga fighter heroes pero mukhang alam na nila na pwede pag-initan yung gitna. Ayan na nga, patay kagad. Itong si X-Nova, nakuha siya doon. Pares si Rome ang namaalam. At this time ay ang baba din ang buhay ni Kingo. Kailangan niya mag-replenish. Ang maganda dito, merong flying cloud. So mabilis lang siyang makakapunta sa kung saan man niya gustong tahakin dito. At dalawang roamers lang naman yung nawala. So okay na okay lang yun para sa mga teams natin. Pero for Onyx, kailangan din mag-level 4 pa ni Frinzy para makita natin yung strength ng lineup nila. Yung mga surprise plays with of course the ultimate. Ayan na nga, online na. Ayan na, 4K na lang ang buhay ng pagong na ito. Diversion. Pero joke lang pala ngayon. Itong si Aqua yung mababa. Wow! Sparks ang nagwagi! Doon sa unang pagong, nagamit na rin yung Vengeance Man dito yung Ryota. Ngayon, ginamit tayo yung ultimate Exova. Patay kagad si King Kong. Save with Atoy R. Dalawa ang napatumba ng AP Bren against Onyx. May sasama pa ba? Wala na ata. Atrasan na ata dito, Onyx. Uy, at ready pa kang lumaban si Shizu sa gitna pero nananakot lang pala. 2 kills ang makukuha doon ng AP Bren. May kasama pa silang turtle. Teka lang. Yung talaga okay. tantanan ni James Fox. Talagang palaban. Again, debut pick ng isang YSS. Isipin mo yun, sa sobrang daming hero na nailabas ni James Fox. Ngayon palang nalusot to. May mga Suyo, may mga Lucas. Oy, wait lang, hindi pa tapos ang laban kasi si Kera ang pinuruhan. Ang baba ng kanyang buhay, buti nilang pre, may flying clouds. That's what we've been talking about, the level 4 power spike ng AP Bren. Kapag may ultimate na yung Ruby, you would expect na sasama na siya ng sasama. And because of the river flows in you na mechanics sa MLBB ngayon, kahit pa hindi expanding rivers to, bumibilis kasi kapag papunta doon sa turtle. So, aasahan natin na pwedeng sumama ng sumama lagi yung Ruby. And that is the lineup na that is the strength of the lineup na meron sila ngayon. For Onyx naman, pag malawakang team fight, when I say malawakan, it's a 5v5 or even a 4v4, they could possibly win that dahil mataas naman yung AOE ng Gatot Kacha, even the Louie has too much poke. Tapos, kailangan saluhin pa yon ng Khalid kasi technically nasa harap siya lagi. So kumbaga ngayon, minamaximize lamang ng AP Bren yung early strength nila para kontrolin yung galaw ng Super Fam. Naku-caught off guard nga ang Super Fam at tila ba hindi pa sila yung makakakontrol talaga dito ng mga rotations kasi ganda nung pinapakita ni X-Nova dito, especially kung paano nila minamaximize yung movement speed ng isang Khalid. Dagdag mo pa nga yung river to the point na parang nakikita at nakikita nila kung saan pupunta ang Super Fam. Ako masasabi ko lang na may mga pakunti-kunting solusyon na ginagawa ang AP Bren. Again, pinag-usapan natin doon sa The House, sa Keys to Victory, na kailangan din yung may priority ng AP Bren yung early game para maipanalo nila itong larong ito. At yun na nga yung nangyayari. Brusco ay nakita na kapat ng miyembro. Diversion. Nagagamitin pero hindi nakakapunta dito ng Onyx. Makakasalubong ata nila. Okay. Sinalubong na nila dito. Crimson Beacon din nagamit. Aqua ay bumabante. After the Guardian, magbibitaw. Hindi! Kasi nabitbit siya! Oh my goodness, nabuhay pa rin pala. Nakatakas pa rin si Brusco doon. Pero yung turtle nakuha na nga ng AP Bren. Unti-unting tumataas ang lead nila against Onyx. At sa baba, mainit talaga si Nova and Shizu. Literal na gusto nilang pahirapan si Kelra.
Hindi makakuha ng energy shield si Kelra, even though sinabi natin na he has ways on how to harass that Ruby. Wow. Pero dahil kasi ang agang sumasama nung Ruby, so naging lamang pa siya when it comes to gold. Kahit pa sabihin natin 300 lang yon against Kelra, lamang pa din yon. Hindi normalin nangyayari yon for a Ruby na makalamang sa ganitong klaseng gold lane. At delikado ngayon si King Kong. Talagang pinapahirapan siya si Nova. Kung bakit hindi takot si Nova na mangharas ng mangharas kasi naka-Blade of Heptasis din siya eh. Aray Diba? ko. Hindi to normal para sa mga roamer, pero normal to para sa isang Khalid. Aray ko, napakasakit nun. Tinatanong kasi kung tatagos ka ba yun talaga tatagos yun. Masakit yun. May armor pen eh. May armor pen nga eh. And ngayon napakaganda ng pinapamalas pa rin ni X-Nova dito at kailangan nila masolusyonan. Isipin mo, isang Desert Tornado pa lang yung 3 ikot na yun. Maaari mga lahati na kagad ang buhay kung sino man ang maahabutan niya. At tila ba ngayon ay parang nasasagot nga ng AP Brain. Yung kakulangan nila sa early game, kitang-kita natin ngayon sila talaga ang nagdidikta ng control. Now for Onyx, ang kailangan nilang mag-rely, paano nila susurpresahin dito ang AP Brain? Kasi even yung Hala. purple buff ni King Kong eh hindi nahahayaan pa ng AP Brain makuha ni Sigma Jungler yan. Kailangan na ma-maximize yung diversion. Good positioning ang pwedeng asahan for Onyx Philippines, backed up with the global na AOE naman. So, kapag da-dive ang Onyx ngayon, kailangan pinpoint yung paggamit na ng skills, yung timings and everything. Kasi for AP Brand, kaya din naka-heptasis tong si X-Nova kasi may luxury na siyang gawin. Dahil kumikita siya ngayon sa kita, mas mataas yung potential niya makapag-farm. Okay, ngayon naabutan na ata kagad dito si Brusco. Yung tot ay nagamitin niya pero pagpita mo yung Guardian, namatay na maalam. Ang pare si Rovers ngayon. Turtle ang Aray. naging punteriya dito ni James Banks. Patay si Atoy R. Hahabol pa ba dito ang mga miyembro ng AP Brand? Hindi na nga muna. Respeto ang kanilang ibibigay. Naagaw na ng resources dito ang Hive. Grabe din talaga yung pressure ng AP Bren. Wala. Even si Lord JM, hindi nakahayaan na makapag-farm si King Kong sa kanila pero may aksyon na naman sa gitna. And the Super Prince ang mawawala. Okay, ngayon nilupag yung Shaman Force. Hindi rin fully ma-maximize ni Kenra. Napakaganda ng ipinapakita dito ng AB Bren. Tila ba'y parang nagbago yung gising dito ng Hive, no? 4K code lead Laki. sa 7 minutes. Malaki to, lalong-lalo na you're up against Onyx PH. Ang ganda rin kasi nung yung map presence talaga na ginagawa ni X-Nova. The vision na binigay niya during the early, kumita siya dahil doon. Nagkaroon siya ng heptasis, nakokontrol niya at nahaharas niya kahit sino. Actually, kahit sino, even Brusco, ay nasasaktan sa kanya. Building up na rin ng Dominance Ice just to relieve that pressure doon sa Revitalize naman si Brusco. Papasok ulit sila. Okay, delikado ata si Brusco dito. Makakatakas ba siya? Pinagdulong-dulungan. Dapat ito Guardian nagamit na naman defensively dito ni Brusco. At ngayon ay kailangang umisip ng paraan ng Onyx. Talagang inuukupa na tama naman. Tama. Inuukupa na ng AP Brand. Ayaw ko na lang sabihin occupied kasi. Ay, Oo nga eh. mas madali naman sabihin Mas madali no? yun eh. Nakikita natin dito na tama ka. Gusto nilang maging sa kanila na yung teritoryo ng Super Fam. Nahihirapan yung Super Fam kung saan sila gagalaw. Ang bilis din kasi ng rotation dito ng AP Bren. Totoo. Unti-unti ding lumalaki yung lead nila. Tapos, kung dadagdag pa natin, yung vision kasi na nanggagaling not just from X-Nova, pati na rin kay James Punks. Yun yung advantage talaga ng YSS, yung macro advantage na binabanggit natin right from the start. Although King Kong has a chance pa naman to get this straight up for Onyx Philippines, just a steal for that Lord. Oo, yun yung sinasabi natin eh, 'di ba? Yung the rule of the jungle. 'Di ba? Kahit inyo na yung lahat ng turtle sa umpisa, basta makuha ng jungler natin, yung pinakahuling lord, eh yun naman talaga yung magmamatter. And speaking of lord, nandyan na at pwede na nga kunin to ng AP Brain. At tila ba parang sa Onyx eh, hindi muna nila ilalaban to. No, mukhang magdedesisyon ng Onyx na okay, kalmahan lang muna natin. Meron namang hawak na diversion itong si Super Yes. Prince. So any moment ay pwede siya maglapag. James Punks ay sinisimula na same with Shizu. 18k ang buhay ng Lord. Maaaring i-soft reset ito pero alam ata nila na wala nang magiging reaksyon ha. Sabay gamit ng diversion, pauwi lang din Wala naman. na. Oo. Binigay lang talaga ng Onyx dito yung mismong Lord kasi alam nila na hindi pa nila kayang lumaban doon. Nakuha pa rin naman ni King Kong yung kanyang purple buff pero tumahe. Wait lang si Aqua, kalahati ang buhay. Falling Starman from Lord JM.
Di sapat yung damage. Makunat na rin naman itong si Brusco at si Atoy R. Ngayon si James Pangs ay tatrabahuhin na yung ibaba at magiging matagumpay ang kanilang pagbasag. Sobrang linis, no, and systematic approach yung ginagawa dito ng AP Bren. Parang pag merong Lord, kuha tayo ng Vision, tapos zone out lang ni Nova, ni Shizu yung kalaban. And for Super Pam, hindi pa talaga nila kayang lumaban dito. Parang kahit na humarap at mang-surprise sila with the diversion play, hindi magugulat yung hindi magugulat yung AP Bren sa gagawin nila. Pero ano kayang kagulat-gulat na gagawin dito ng AP Bren? Lalong-lalo na may Lord sa itaas, pwede nilang samahan yan. Though, may sabog pa naman sa top lane base turret ang Onyx. Isa pa sa mga lakas ng lineup ng AP Bren is yung variants na pwede nilang gawin. They can initiate with the Raging Sandstorm or with the Falling Star Moon or with the Eye of Offended or with Aqua getting one sa kanyang Lantern Flare. So ang daming i-consider ng Onyx Philippines right now. Sino bang mauuna sa kanila? Kasi technically lahat kayang mauna. Even the Mountain Shocker from James Pangs. So may idea ngayon ng AP Bren, sige, okay lang na tumatagal yung laban. Kahit pa sabihin natin na mas scaling yung Louis at yung Harit over the Ruby and that Zushin, meron kasi tayong choices. Meron tayong options na pwedeng gawin. Ang dami nilang options nga, no? Ang dami nilang pang-initiation dito kontra sa Super Fam. And for Super Fam right now, mapapansin din natin sa Infinix in-game equipment na lugi sila. Yun na, abutan na na. Police Stormon sa may badilikod. Ang nagiging target. David Penn! Itong si Brusco, hindi nila bitawan yung kanyang itong Guardian. Ngayon naman si Atoy R. Kalahati kanyang buhay. Kaya dito sumasayo ng Disaman Force. Pero si King Kong, Super Prince, kalahati kagad yung buhay. James Bang ay kailangan matras. Andun na naman yung Raging Sandstorm. Ex-Nova ay aatras din. Lord Jamie pumasok na. Kaya ang dispersionization na gamit din. Super Prince ang baba ng buhay. Kailangan yung matras. Pero nandun yung Flying Ground. Si Ryota! Dito ni Atoy R. Dalawa kagad ang napatumba. Oh my goodness! Napagad ang pagbawi mula sa Onyx. Yun yung kagandahan ng Flying Clouds. Doon na maximize ng Onyx Philippines dahil din malapit yung clash doon sa base nila. Madaling nakabalik at napatagal ng mga members ng Onyx Philippines yung laban na sanang binadali ng AP Bren. Dahil sa sinasabi natin marami silang ways to initiate, hindi nagkaroon ng proper timing yung bawat isa. Nung hinila ni Shizu, pumasok si Lord JM dun sa pinakalikod pa. And si Ex-Nova, hindi niya naisabay yung Raging Sandstorm niya. Ang naging effect, nabuhay yung mga targets ng AP Bren. Napatagal ng Onyx, bumalik with the Flying Clouds at sila pa yung nalugi after that. Although, meron naman silang luxury na magkamali ng ganon dahil sa na-invest nila nung early game. And for this Lord, they don't wanna risk another mistake kasi dumarating na sa punto, masakit na si Super Friends, masakit na si Kelra, if mauubos sila, baka babaliktad na talaga yung laban. So kailangan pala talaga synchronize pa rin yung layer ng mga skills dito ng AP Bren kasi marami ding resources ang Onyx para mabilis makabalik dun sa mga team fights. Nandyan din, of course, yung Flying Clouds nga, dagdag pa natin yung diversion ni Super Friends na nakikita natin ginagamit pa rin nila, nagtatry pa rin sila ng paraan para makahabol dito against AP Bren. And right now, sinisimulan na ng AP Bren yung Lord pero sumisilip pa rin sila King Kong. Hindi lang yun ang sinisimulan na pati yung slow push dun sa may bandang itaas at umabante na nga yun. Kalahati yung buhay ng Kong ang Lord Rander pero siya Ex-Nova sa may bandang likod. Brusco dito yung matas. King Kong ay namatay with Falling Star mula kay Lord Jim. And James Pangs ay malaya na nakuha yung Lord. Ngayon kailangan na matras with the diversion. Nakatakas itong si Super Prince pero hindi makakatakas sa kamay ng AP Bren. Itong si Atoy R. 3 kills ang makukuha dito ng Hive. Can they end this one? Tapos buhay si Super Prince, buhay si Kelra, pero kakatok sila sa base ng Super Fam. Wala, the first rotation. Ngayon si Super Prince na naging target. Flicker na gamit na niya. Kelra yung maabante. May minions pa naman sila. Actually, yung katapot na yun. Labag yung Summer Force. Synchronization and Chrono Dashes lang from Kelra. Pero sabi nila, sige, targetin mo na natin yung ibang ibabang tore. Falling Summon, iwasan dito Kelra. Pero natin hindi may iwasan. Ang damage mula dito kay Aqua. At ang game number 1 ay mapupunta sa Hive. Debut pick ng YSS early game, kaya din palang kontrole ng